Hi guys! Welcome to my vlog. So ayan, ito guys, may bagong update ngayon regarding sa illegal recruitment dito sa Poland. So baka isa kayo sa nabiktima ni ate na nakaka-base dito sa Poland. So makukonsider kasi natin na illegal kasi nga hindi na siya konektado sa mga agency na in-issue niyang working permit para sa mga aplikante. So panoodin niyo po kung ano yung update dito para sa mga complaint ng mga aplikante sa Pilipinas at sa ibang bansa na na biktima niya. So, eto po yun guys. Sa radyo at nasa studio naman po natin si Ma'am Mary Grace Fostanes, Darren Menyosa and Jennifer Selgas at may mga OFW pa po tayo sa video call at nilareklamo nilang nakilala nilang recruiter daw po sa social media. So, nag-apply po sila papuntang Poland bilang mga cleaner at siningil po sila ng 20,000 opo, to 136,000 para paglakad lang po ng mga papeles pa Poland. Pero nabigo po silang makaalis ng bansa. Attorney. Sus Maria Josep, dali Ito, sige. Magkakakilala ba kayo? Nagkakilala lang po kami through group chat. Through the group chat na. Pero hindi kayo sabay-sabay na nag-apply, yung ganyan? Hindi po. Okay. So, paano, ang inirereklamo ninyo at sinusubukan nating tawagan ngayon ay si, anong pangalan? Lolita Vales Abarion. Lolita Abarion. Okay. Tunay kaya niyang pangalan nito? Yes po ma'am, kasi yung land bank po, yung bangko po niya pangalan, yung nagsisend kami. Totoong pangalan nito? Attorney. Okay. Paano niyo naman siya nahanap? Ayan na siya. Oh, ang ganda pa man din ng kanyang picture saan ba yan nanggaling? Sa Facebook po. Okay. So sa Facebook, ayan, ito, we are now joined by other victims, no? Mga iba pang nagrereklamo na nasa ibang bansa. Yes po. Itong mga iba na kasama sa mga complainants are actually in other countries, Shari, na gusto nilang mag-cross, anong tawag din? Cross country. Yes, para lumipat sila na legitimate yung kanilang mga trabaho sa kung saan man sila ngayon, pero may magandang opportunity sana sa Poland. Yes. Okay. Ito bang si Lolita Averion sa kanyang nahanap niyo siya sa Facebook or may mga nagrekomenda? In my case po, ni-refer po ako ng friend who is Friend ng friend. Leia. Si friend ko is si Leia Lumantad. Si Leia Lumantad, ni-refer ako kay Lolita Averion. Okay. And lahat ng payments na pumasok para sa permit, Diretso kay Lolita. Oo. Okay. Yung friend mo na si Lumunta, ano pangalan? Leia. Si Leia ay nasa Poland? Yes po. Siya po yung naging proof namin na totoo na Kasi si makalipad. Lolita ang Nagpalipad sa sa kanya. Okay, so meron ganyan ha. Ikaw naman, Grace? Jennifer. Ay, ikaw, Grace. Jennifer, paano mo naman nakilala itong si Lolita? Through Facebook pa rin. Okay. Pero yung isa po sa kaibigan ni Lolita na nandun na din sa Poland, siya din yung nag-recommend sa akin na mag-apply ako kay Lolita. Okay. Yung bang Facebook, pwede ba natin i-bring up yung Facebook nitong Lolita na ito? Meron bang talagang nakalagay doon na actively recruiting siya? Yes, PM me, ganyan. Yes po. Mandami po siya. Meron siyang mga post doon na gusto niya bang magtrabaho sa Poland? Poland lang o iba-ibang bansa? Iba-ibang Hungary bansa. din. May Hungary, Poland, may Hungary, Germany, France. France. Ganyan. Yes Lami. po. She is posting sa Facebook wall niya. Minsan live, minsan reels. Ng mga na-deploy niya. Hindi, yung Yung pagre-recruit. Yes. Meron ba namang mga testimony na oo, nandun na sila dahil sa kanya, bukod doon sa kaibigan mo? Meron naman pong nakalipad. Nakalipad sila. Pero pagdating nila doon, hindi naman po yun yung work nila. Okay. Nininervous ako dyan kasi anong klaseng dokumento ang hawak ninyo para makalipad? Lumilipad kayo as tourist? Or Binigyan niya po kami ng working Application? permit. May working permit po kami. na application? Yes po. Tapos nag-process, since wala po siyang binigay na agency sa amin, kasi wala naman talaga siyang agency, nag-process po kami ng papeles, process ng visa sa BLS International. Ano yun? Siya po yung parang private agency na nag-process ng visas for Europe. For Poland, Slovakia, mga... So visa ano lang ito? Visa For- assistance lang yes, ito? visa assistance Pero yung center sila. application ninyo doon, kasi pag nag-apply ka ng visa, sasabihin mo kung tourist, business, or Work- kung work ano. visa So po work talaga. visa talaga. Okay, itong BLS na ito, legit ito. Legit naman po sila kasi yung office nila sa Makati. Oo. Meron naman po silang office sa Okay. Makati. So ano na itong 100, magkano binayad mo? 120,000. 120? 136. 100, ba't may ano sa'yo? Kasi Hong Kong dollar yung Hong Kong ano siya. ko. Sa Hong Kong ako nag-apply. Iba yung rate. So mas mataas. 120k po. 120. Pwede ba natin makausap yung ilan sa mga nasa linya natin? Yung mga nasa ibang bansa? Yan. Magkano po ang nabayad niyo? Can you identify yourself po? At saka
nasaan kayo at magkano ang naibayad ninyo? Unahin na natin. Ayan, yung nag-raise ng hand. Sige, ma'am. Maritime Salvador po currently in Hong Kong. Okay. Nasa 176,000 po. 176,000. Ano to? Isang bagsak lang? 3 payments po siya. First is yung work permit. Second is yung bayad ng visa appearance. And then yung third po, travel insurance. Okay. And then, So, ito po yung mga bayad sa visa appearance. Okay. So, So, mostly nasa 200,000 po mahigit. mga 200,000 na. So, kasi by ano mo yun binigay, di ba? By stage. So, ibig sabihin, dyan sa Hong Kong, meron kang application. May embassy bang Poland dyan? Meron. Sa Police consulate? Consulate? Yes. Okay, so nag-appear kayo sa consulate. Yes po, nag-appearance po ako twice. Okay, tapos, na-deny or na-grant? Yes, na-deny po siya. And ang last po nasabi sa akin ng consulate, yung staff ko mismo dun sa may embassy ng Poland, ang sabi sa akin, I'm afraid to say this, but believe me, they are deceiving you. Yun po ang sabi sa akin Ayan mismo na nga ng ba? staff. Mismong ano na ha? Kailan yan sinabi? Dapat sinabi yan nung unang bagsak mo pa lang ng 30,000. Hindi po. Nung nag-appearance po kasi ako, first appearance, June 4. So, na-delay po siya and then may 14 days na po bago mag-reappeal. So, ang ginawa ko po, nag-reappeal ako. And then, nung nag-reappeal po ako, yun po yung sinabi sa akin ng staff ng Poland Embassy. Okay. Yung ito kasing ang lahat kasi ng mga visa processing ngayon, no, applications, meron ng, ano ba tawag nito, Odette, yung VFS nga? VFS, ano yan siya? Global na yan siya, tapos siyang may hawak. VFS po before. And then lumipat po ng BLS. They are just actually Same na ano. Same sila na ano. So, yan sila, hindi yan sila hindi yan sila recruiter or Yes, ano. hindi. Ano lang, kumbaga na-outsource yung Yes. pag-a-apply. Ay, Diyos mio. Ngayon, kailan nyo? Ayan, nasa line 3 natin. Kausapin na natin si Lolita Averion. Nasa line 3 si Lolita Averion. Magandang hapon, Lolita. Yes po, magandang hapon din po. Yes. Sasagutin ko yung mga katanungan nila. Oo, Ma'am Lolita, ano ba itong recruitment na ito ng trabaho? Ma'am, una po sa lahat, direct po ang apply nila. Wala pong tie-up, wala pong kahit saan. Ang agency po dito nasa Poland. Una sa lahat, nag-apply sila, alam nila ang rules. Kasi pag hindi sila makapag-apply na walang processing fee, hindi po may process ng documents. Bakit po ganyan kamahal? Kasi kung yun po ang rules po eh. kung mag-VFS lang naman, ano lang yan eh, magkano ba ang ano? Yun ang rules po ng agency. Anong agency? May agency ba kayo? Ma'am Lolita? May hinawakan po akong agency na sila po nagpaprocess ng kahit Anong po sa pangalan agency po? po yan. Anong pangalan po ng agency, ma'am? Nasa working permit po nila, ang pangalan po ng agency ay AWP. Anong pangalan po? AWP. AWP? Anong complete? Opo. Makukuha ba natin pati yung address? Okay, yung AWP Wala na agency. po siya doon sa EWP. Ako po yung magsasalita. O sige, sino po Lolita, itong... ma'am? Sorry, sino po yung kausap ko ngayon? Ma'am, Pangal- Domindoro Dani, ma'am. Okay. Kasi I'm in Paris. You're in Paris. Mag-explain. Kasi kilala ko tong si Lolita Averion. Okay. Dati si Lolita Averion, ka-work ko yan sa Poland, ukay-ukay. So during the pandemic, lumipat siya sa JobBreaks. Okay. Base doon sa ex-boyfriend niya, kaya siya natanggal sa JobBreaks kasi napag-alaman ng may-ari ng agency na si Lolita ay naniningil ng malaking No, hindi singil. po totoo Which yan. is, Huwag kang ang bayad sinungaling ka. lang ma'am talaga, ang bayad lang ma'am talaga ng work permit is 4,000 zloty. That is equivalent of 5,000 pesos. Pesos, yes. Maliban kay Lolita ma'am, every payment ng mga applicant dumediretso sa kanyang account, walang official receipt na galing sa EWP or JobBreaks. Ito po yung And sa- recently, nagbigay siya ng work permit hanggang sa kapatid ko from Hong Kong. Nag-transfer ako sa Taiwan. Nag-transfer ako ng pera. Ang sabi ng consul, the company was not reliable to provide documents. Meaning yung company na nire-represent ni Lolita. Wala na siya doon sa EWP, umalis na GDI, siya. and JobBreaks. Okay. EWP. Ngayon, tsaka ito ang mga pinagsasabi niya sa mga applicant. Okay. Suntok sa buwan ang pag-a-apply nyo. Walang jurisdiction. Alam nyo na may rules na hindi kayo pwedeng mag-cross country. In the first place, alam niya pala na bawal mag-cross country ang applicant. Bakit siya magtatanggap ng pera at pinapadiretso niya sa account niya ang pera? Ayan, sagot po, Ma'am Lolita.
Ganito po yan, sasagutin kita ha, Mig, bakla ka. Kasi alam ko bunganga mo rin. Ano ka rin eh. Wag ka, Ayoko naman Lolita, ganito. kasi alam mo, masyado yung pangungotong mo sa aplikante. Imagine, ma'am. Alam niyo ang role. Wala siyang Ay idea naku, kung paano alam niyo ang role bakit kayo nag-a-apply. Una sa lahat, pinaliwanag ko na yan, embassy lang din ang magbibigay ng visa. Pangalawa, wala pong refundable. Ngayon, yung kapatid mo, inoperang ko ng 30% na i-refund. Kasi yun lang ang tama Hoy, na bibigay. Lolita, hindi Ngayon, pwede mong operan yung kapatid ko ng 30,000, 30% na ano, kasi yung binigay mong work permit Na-i-process is bogus. Sino ba yung Na-i-process Adam at na. Helen? Excuse me Sino po, ba yung pwede Adam po at pumasok Helen? lahat? Excuse me po. Na-i-process na lahat Pwede ng din po documents magsalita, ngayon. attorney. Okay, sandali lang ha. Isa-isa lang muna. Lolita, pakinggan lang muna natin ha, yung mga hinaing ng mga complainants natin. Ma'am, sasagutin ko po namin yan. ng pera. Sino pa, sandali lang po. Sino po itong kausap natin ngayon? Tapos na po si Sir Danny? Ano po, pasalita po ako, ma'am. Ay, attorney. Sino ito? Pasalita po ako. Sino ito? Si Rosana po. Okay, Rosana, go ahead. Hong Kong. Rosana, magkano ang naibayad mo? Nasa Naku, naghang. 120,000 peso. 120. Ano po yun? Opo. Ilang bayad dito? Ilang beses ka Two nagbayad? gigs po. 2 gigs. Two gigs. So, Yung isa, 60. sa Pilipinas ko, sa BPI account niya ko po sinend yung Okay. pera. Okay. Tapos yung pangalawang bayad ko po, doon na po sa account niya, doon sa Poland. Okay. Ano po yun? Paano po kasing hindi ma-refuse yung visa mo? Kasi po, yung mga nakasulat na doon sa documents namin, mali-mali. Mali-mali. Gaya po sa akin. Ito ba yung sinasabi niyo mali-mali? Paano nga yung ano, maiintindihan nito? Hindi Gaya naman po sa English. akin, attorney. Gaya po sa sa website, address, tapos yung email address doon sa papel ko. Mali po. Nung chinek ko po siya, wala po yung gano'n, hindi po nag-exist, hindi po yung email address na nilagay niya po doon. Okay. 4 na documents po ang nasa akin. Tinignan ko po lahat ng nasulat doon sa nila, mali-mali po. Okay. Kaya, paano po sabihin na ma-refuse ka, diba? Okay. Ma'am Lolita, nasaan po kayo ngayon? Nandito ba kayo sa Pilipinas or based kayo sa Poland? Nasa Poland po ako. Nasa Poland kayo? Okay. Sandali lang ha. Kasi at this point, na-establish na natin na okay, for a sum of money, merong pinramis. Yes. Okay? Pero rin, May hawak po silang documents. okay, may hawak. Nakatanggap po sila. Okay, which leaves much to be desired, so to speak, no? Merong mga nakatatak na Embassy of the Republic of Poland in Manila. Mr. Meron ba tayong embassy dito? Police Yes, consulate. Ma'am, ang problema kasi ma'am, walang yes, Danny. walang official receipt kung saang agency siya nagtatrabaho. Lahat ng pera is napunta sa kanyang account. Sa kanya, okay. Sige, sandali lang, Kasi Sir ganito Danny, ha? yan. Okay. Kasi ganito yan. Ma'am Lolita, Dahil ako yung okay. receive ng pera, dahil ako po yung medal, ako po yung nagbibigay sa mga, i-distribute ko ng mga documents nila. Kanino po ninyo binabayad yung pera? Sa employer? Sa employer po. Bakit ang employer ang magbabayaran? Siya naghahanap ng No, ayaw po kasi nila ng ganun transaction na sila ang magtatanggap ng pera. So ako po yung medal, ako po yung tao na magbibigay talaga. Sandali lang ha. Kasi parang mali. Sandali lang ha. Mas maganda kausapin na natin si Attorney Hazel Rojas, Assistant Regional Director ng NBI NCR, para makakuha tayo ng gabay tungkol sa nagaganap na ito. Ma'am Attorney Hazel, magandang hapon po. Good afternoon po. Yes, Ma'am Hazel, I'm sure hindi po ito ang unang pagkakataon na meron pong dumulog sa inyong tanggapan tungkol dito sa ganitong klaseng sistema. So, a person abroad, a Filipino abroad is actively recruiting, sabihin na natin ha, recruiting or facilitating employment for Filipinos here in Manila or outside the country for a sum of money. So, parang ang sinasabi is direct hire. Pero at the same time, without any guarantee na ma-hire sila. Yes, Oo. I understand. Yes, yes. Kasi I joined in late po, no? Pero from what I understand, yung iba pong mga Pilipina natin is outside the country. Yes. Pero the others are here in the Philippines. Yes. Tama po? Yes. And then, And the one recruiting is outside the country. yes, but payment is being deposited to an account So, the Philippine in the Philippines. yes. It's a Philippine account. Yes. Through BPI. So, ang tanong po, is this, although paulit-ulit na natin inatanong to, meron bang legitimacy itong ganitong sistema? Una po ma'am, bawal po ang direct hire as of now. There we go. Lahat ng mga i-recruit, dapat meron silang lisensya galing sa Department of Migrant Workers. There you go. So, kahit silang lisensya, wala silang legitimate na job order, Yes. is masasabi po natin
magbabagsak siya sa illegal recruitment. Mm-mm. Whether magpabayad kami, kung maningil sila ng processing fee or hindi, It is magbabagsak pa rin illegal sila. recruitment. Okay. Illegal recruitment without the necessary license. Okay. But Opo. at this point, how do we acquire jurisdiction over the person?